What's up mga bigan? It's me JZ and we are back here with another motovlog. Kung mahilig ka sa motorcycles, reviews, and tutorials, you can hit that subscribe button for more videos. So yun nga no mga bigan, ang pag-uusapan natin ngayon ay yung 10 basic tips para maging safe sa daan. Alright? So itong 10 basic tips na to, ito yung mga pwede nating gawing paraan para umiwas sa aksidente or hindi tayo maka-aksidente ng kapwa nating rider at makauwi or makapunta tayo sa mga dapat nating puntahan. Alright? So itong pag-uusapan natin ngayon mga bigan ay gagawin lang natin maikli at straight to the point para mas pumasok agad sa ideas natin itong pag-uusapan natin ngayon. Alright? So simulan na agad natin. So number 1 mga bigan, pag-usapan natin ang overtaking. Alright? So alam naman natin na delikado ang mag-overtake. Pero generally, para maging safe tayo, kung mag-overtake tayo, dapat sa kaliwang bahagi ng sasakyan na o-overtakean natin. So bakit? Bakit kailangan sa kaliwa? Kasi ang mga driver nakaupo po yan sa kaliwang bahagi ng sasakyan nila. Ano naman kung nasa kaliwang bahagi ng sasakyan yung mga drivers? So mga bigan, tulad ng mga motor natin, ang mga sasakyan, yung mga 4 wheels o higit pa, ay meron din side mirrors. Kapag tumingin sila sa kanan, meron silang blind spot dyan. Mas maraming blind spot sa kanang bahagi nila. So sa kaliwa naman, mas marami silang nakikita dyan kasi mas malapit sila dun sa side mirror na yon. So again, mas safe po mag-overtake sa kaliwang bahagi ng sasakyan. Alright? So pasok tayo sa number 2. Kapag dalawa yung lane ng isang direction, ay pwede na tayong umovertake sa kanan. Alright? So, ibig sabihin ng dalawang lane is dalawa sa bawat direksyon. So, tig-dalawa. So, kapag ganon, pag 2 lanes, pwede na tayong umovertake sa kanan. Pero, kailangan pa rin natin ng ingat. Kapag ganon, magbigay tayo ng mga signals natin, passing light, signal lights, at kung ano pang pwedeng gawing signal. Alright? So, pangatlo naman mga bigan, wag po mag-overtake sa tulay o sa bridge. Lalong-lalo na dun sa paanan niya. Alright? Dun sa paahon pa lang at dun sa pababa. Wag na wag po tayong mag-overtake dun. Kasi hindi po kita ng kasalubong nyo na nag-overtake kayo. Hindi sila makakaiwas. Okay? Ganon na rin sa mga blind curves. Kaya nga po sinabing blind curves kasi hindi kita yung mga kasalubong dun sa curve na yon, dun sa paliko na yon. Alright? So kung nababalitaan nyo mga bigan is yung sa Marilake, yung tinatawag nilang Big C, yon, isang malaking blind curve yon mga bigan na ginagawa nilang bangkingan. Di ba hindi naman natin maitatanggi na masarap bumangking? Kaya ginagawa nila talagang isang malaking bangkingan yung Big C na yon na sobrang daming na-aksidente. So kadalasan kasi doon na-overshoot sila. Ngayon, pag na-overshoot sila, pupunta sila doon sa kabilang lane, doon sa kasalubong na lane. 'Di ba? Mangyayari, hindi naman kita nung kasalubong na nag-overshoot ka, hindi sila makakaiwas. Kaya mangyayari, aabutin sila ng disgrasya. Alright, malamang-lamang 'yon. Okay? Number 4 naman mga bigan. So, speaking of 2 lanes, kapag mabagal ang takbo mo, mas maganda na pumunta ka sa right side ng kalye na 'yon. Alright? Tuloy muna tayo sa number 5 para ma-explain ko ng ayos. So number 5, kapag fast moving vehicle ka naman, kailangan nasa kaliwa ka. Alright? So kung i-imagine nyo, yung kaliwang side, yun yung overtaking lane. 'Di ba? So katulad dun sa mga sinabi ko kanina, na mas magandang umovertake sa kaliwa, ganun din yung concept nito. So sa kaliwa, yung overtaking lane or yung fast lane. Ibig sabihin, makikita nung nasa kanan kung merong dadaan sa kaliwa nila. Kaya ganun ang sistema dito sa Pilipinas. Kapag mabagal ka, sa right side. Kung mabilis ka naman, sa left side. Alright? Pang-anim naman mga bigan, in terms of changing lanes, alright, yung paglipat ng lane, ang mas maganda wag na tayong lumipat ng lane kung posible. Alright? Don't change lane if possible. Ngayon, punta muna tayo sa number 7. Kung kakanan ka, halimbawa sa isang intersection, kailangan nasa kanan ka na bago dumating sa intersection na yun. Alright? Kung kakanan ka, sa kanan ka ng bahagi ng lane. Kung nakikita nyo yung ibang sign na vehicles on the right lane must turn right, yun yung idea na yon. So, pang-8 naman mga bigat, kapag kakaliwa ka, kailangan nasa left side ka.
Ganun yung gusto kong sabihin. Ngayon, kung hindi talaga may iwasan at nakalimutan mo yung concept na yon, yung idea na yon, kung mag-change ka talaga ng lane, ay gumamit tayo ng tamang signal. Alright, so activate natin yung turning signal natin o yung tinatawag na flasher or signal lights. I-activate natin yon. Kadalasan kasi hindi yun nagagawa ng mga kapwa natin na motorista. Pero hanggat maaari mga bigan, inuulit ko, wag na po tayo mag-change lane. Gawa tayo ng paraan para maiwasan natin yung change lane kasi delikado po talaga yon. Maraming na-aksidente dahil nag-change lane yung nasa unahan nila, hindi nila napapansin. Yung iba kahit may signal lights, na-aksidente pa rin kasi mabilis yung nasa likod nila eh. So, ang gagawin natin, when it comes to changing lanes, kung kakaliwa ka man sa intersection or kung ano man, malayo pa lang dun sa lilikuan mo, nakapag-change lanes ka na. Mga 1 kilometro, sabihin na natin 500 meters, kung kakanan ka, nasa kanang bahagi ka na dapat nun. Alright? Ito pa mga bigan, kadalasan 'di ba sa intersection merong stoplight. Sa mga stoplight mga bigan, madaming naaaksidente diyan. Hindi nila napapansin na may stoplight or hindi nila napapansin na red na pala. Alright? So dire-diretso pa rin sila, may nakatigil na sa unahan. What more kung bigla kang mag-change ng lane? Merong hindi nakapansin na kasunod mo na nag-change lane ka pala, hindi rin niya napansin na red light na pala, di aksidente kayo parehas, 'di ba? So pasok tayo sa number 10. Hanggat maaari, bukod sa signal lights natin, ugaliin din natin na magbigay ng hand gestures. Kumbaga mas madami kang signal bago ka mag-change ng lane o lumiko. Alright, so ano ba yung mga hand gestures na yon na pwede natin gamitin? Yun po yung susunod natin na video na gagawin at i-upload dito sa channel natin. Kaya stay tuned lang. Alright, itong 10 to very basic. Palagi nyo na itong naririnig. Pero ito pa rin yung 10 na hindi na bibigyan ng pansin ng mga kapwa natin motorista. Drivers ng motor, drivers ng tricycle, drivers ng 4 wheels, ng van, ng bus, ng truck, at pati na rin ng mga bikers ngayon. Alright, so etong 10 to very basic. Kapag narinig nyo, narinig ko na yan eh. Pero sa totoo lang, hindi natin to nabibigyan ng pansin, 'di ba? Aminin nyo na sa sarili nyo. Kaya itong video na to is paalala lang na sundin natin ito. Ugaliin natin gawin itong mga ginawa kong paalala sa inyo para maiwasan natin yung aksidente at makauwi pa tayo ng buo sa ating mga pamilya. Alright? So kung nagustuhan mo ang video natin ngayon, kindly hit that like button. Kung may tanong ka naman, suggestion, o kung gusto mong magpa-shoutout, i-comment mo lang yan sa baba ng video na to. At kung bago ka lang sa ating channel, kindly hit that subscribe button for more videos. Again, this is JZ Vlogs, and see you sa next video. Atin yan eh.